Mga kapatid, mga kapanalig, mga masigasig na sumusubaybay, mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Nasa ika-30 araw na tayo sa buwan ng Disyembre at isang araw na lang papasok na tayo sa bagong taon. Ngunit sa likod ng mga ito, sana wag natin kalimutan na magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap sa likod ng lahat ng mga pagsubok na ating naranasan. Alam natin na hindi tayo minsan naging mabuti at punong-puno tayo ng ah, kahinaan na naging dahilan minsan na naramdaman natin na tayo ay nanghihina, tayo ay nawalan ng pag-asa, tayo ay minsan lumalayo sa Panginoon. Pero sa likod ng mga ito, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Sana tayong lahat ay nakaramdam nito, tayong lahat ay makapagbigay ng patotoo na sa likod ng ating mga pagkukulang, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, sa inyong patuloy na pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kinikilala ko ang inyong pakikiisa sa layuning maipaabot sa simpleng paraan ang pagninilay na ito na ipinabahagi sa atin ng ating inang simbahan. Aasahan nyo na sa likod ng aking napakaraming busy bilang direktor ng eskwelahan at bilang tumutulong din sa aming parokya, makakaasa kayo na ako mismo ay makahanap ng oras, panahon. Minsan ninanakaw ko lang yung oras ko para lang makapag-vlog, makapag-record ng napakaikling pagninilay araw-araw upang sa gayon ay mayroon kayong mapakinggan at mayroon kayong magamit sa iyong mga pagninilay. Mga kaibigan, mga kapatid, sa araw na ito, ang ating ibanghilyo ay babahagi sa atin ng San Lucas Kapitulo 2, versikulo 36 hanggang 40. Napakaganda ng laman ng ating ibanghilyo sa araw na ito dahil dito ay isinalaysay ang buhay ng isang propetisa na si Ana na anak ni Panuel, na dito napabilang siya sa angkan ng mga tribong Asher at despite sa likod ng kaniyang katandaan, sabi pa sa ating ibanghilyo, siya ay 84 na gulang. Ngunit alam nyo, sa Panginoon, pag kumilos siya, walang imposible sa kanya. Siya ay nagdadalang tao, siya ay makita natin na nagtupad, sumunod sa kalooban ng Panginoon, nag-aalay ng panalangin, at siya ay nag-aayuno upang sa gayon ay matulungan niya rin ang kanyang sarili na maging banal at mabango, hindi lang sa kanyang komunidad kundi sa Panginoon mismo. And makita natin na dito ay patuloy siyang nagpasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Dahil naramdaman din niya na ang Panginoon ay napakabuti sa kanya. At dito, damang-dama din niya na ang kanyang mga kahilingan at ang kanyang mga pananaw ay nagkaroon din ng katuparan. Dahil doon, patuloy siyang nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon araw at gabi. Dito, kahit matanda na siya, hindi siya napagod na pumasok sa templo at magpasalamat at magpuri. Siguro para sa akin, ito rin yung pinakamagandang pagnilayan natin. Na sana tayo rin ay hindi tayo mapagod na magpasalamat, mag-alay ng panalangin sa Panginoon at magpuri sa Kanya. Bato-bato sa langit, may mga kaugalian tayo minsan na dahil sa mga suliranin na ating naranasan, nanghihina tayo.
At yan din ang naging dahilan na minsan lumalayo tayo sa Panginoon. Wala na tayong ganang magsimba, nakaranas tayo ng panunuyot, no, dryness sa ating pananampalataya. At kahit sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, we experience sometimes dryness because of so many problem na na-encounter natin sa ating buhay. Sana maging katulad tayo ni Anna na despite of her old age, she never left the temple to say thanks, to say praises, and to offer prayer to the Lord. Sana tayo ay maging masigasig, maging tapat, at magkaroon ng panindigan sa ating buhay Kristiyano. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon na kahit saan man tayo, ano man ang ginagawa natin, tuloy-tuloy lang tayo na magpasalamat at magpuri sa Kanya. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming magpasalamat at magpuri sa iyo araw-araw sa likod ng aming mga kahinaan. Amen.